Hello, Kathdan fans! Yung mga items natin ha. Suot-suot ni Mama Catherine ang ring na binigay ni or twinning ng Kathdan mga kasambreros kagabi. So, umattend siya ng birthday party, no? Ni Doc Ivy. Tapos, ang kay Sir Alden naman ay dinadawit siya, no? Sa mga issue dito kay Diskaya, mga kasambreros. So, yung mga tao ay talagang ano lang. Tapos yung next ay ang ibang items natin, no, bilang paunang introduction yung yung sa project, no, kay Direk Gina Alahar mga kasambreros. So unahin natin ito. Kagabi ay umattend si si Ma'am Catherine. Sobrang ganda ni Ma'am Catherine, no? Medyo nagkakalaman at saka medyo tumataba. So, hindi naman taba, parang nagkakalaman lang mga kasambreros si Ma'am Catherine. Nagulat ako kasi umattend talaga siya, no, kasi sobrang close ito ni Ma'am Catherine kay Dr. Ivy at saka kay Dr. Teo mga kasambreros na husband nga, no, ni Dr. Ivy. So pinakauna ko nakita nag-post dito si Dustin Yu, no, na sikat dahil sa pagsali nito sa PBB na dati namang GMA Sparkle Artist Center na aktor mga kasambreros. So tapos Ma'am Catherine, ang dami niyang ang dami niyang abubot na ang dami niyang ahas. Pero ito kay Dustin ay ano lang siya, no, mahanga at saka parang crush niya lang si Ma'am Catherine kung kaya siya nagpa-picture mga kasambreros. So kung makita natin yung distance niya ay hindi ka pagkaiso yan, parang hawak kamay talaga yan mga kasambreros, saka parang linta parang lintan, joke lang po. So ito, no, si Ma'am Catherine, marami sila, no, ang daming parang Doc Ivy babies na mga clients din ni Doc Ivy Ayash, of course, no, pumunta doon. And yung iba nga dito ay bumati, no, sina Ma'am Juday, sina Sir Ryan Agoncillo, and so on mga kasambreros. So marami, sina Kailin Alcantara dito rin. Ang Breka, no, ang Breka po is Brent Manalo at saka si Mika Salamanca. So umattend din po dito mga kasambreros. So parang star-studded din itong birthday niya Dr. Ivy. And of course, no, yung kaibigan niya, of course, si Ma'am Annette Gozon, talagang best friend ito sila mga kasambreros, no? Sina Ma'am Annette Gozon mga kasambreros ng GMA Sparkle Artist Center. So marami, sina Kailin Alcantara, alam ko si Dominic Roque ay Ivy baby din po siya mga kasambreros. So marami dito, no? Hindi lang nakuha. Sila Ma'am Bea Alonzo, andito rin po mga kasambreros. Pero hindi ko alam kasi si Ma'am Heart pala Ibelo, no? Si Alden naman ay Belo baby. Pero si si Doc Ivy at saka si Sir Alden, sobrang close ito mga kasambreros. May mga events, minsan nakita ko sila nagbubulungan. So ang kulit nila mga kasambreros. So alam na, hayaan na natin, no, ang ating hayaan na natin na gano'n ang Kathdan mga kasambreros. Private but not secret. So hinahanap ko dito yung sing-sing talaga ng Catherine, no. Sa kaliwa niyang kamay ay medyo zino-zoom ko pa nga kung ito yung parang brooch type na parang dito France, siya parang yung Courtier, parang French yung may-ari mga kasambreros. So Courtier, something like that, no. Nakalimutan ko yung term. Pero mahilig kasi si Ma'am Catherine, no. Si Sir Alden din ay ganito ang kanyang mga hugis-hugis mga kasambreros. So yung iba ay parang naka-twirl. Tapos sinuzoom ko talaga siya mga kasambreros para maano ko. Pero kung hindi naman ay correct me if I'm wrong mga kasambreros. Pero as far as what I can see ay ito sila, no, parang siguro set siya mga kasambreros. Yung mga sing-sing na parang may mga agila, parang yung brooch na ibon, and then iba-ibang design mga kasambreros kagaya ng kay Sir Alden nga mga kasambreros, no. So ayun, so enjoy si Phenomenal Box Office Queen. Medyo socialize siya ng konti kagabi, tapos ngayong araw ay baka back to work na naman, no, si Katreng mga kasambreros. And then ito, so next item natin, no,
ang kulit ng post na to, isasama ko lang dito mga kasos, ang Manila Bulletin kahapon ay nag-post sila, no? How to be you, ang kanilang tagline dito. May well be the query young people could ask Catherine Bernardo, currently the Philippine movie industry's box office queen. So parang dito na point of view nila na yung siguro katanungan ng mga young people or ng mga tao sa industriya na kilala sa Catherine, how to be you, no? Paano maging ikaw? Kasi nga sobrang daming achievements ni phenomenal box office queen sa edad na 29 mga kasombreros. So hindi biro, no? Kasi sa edad na ganyan, 20s ka pa lang, no? Hindi ka pa nakaabot ng 30s. Tapos nakaabot ka na ng billion, binasag mo na yung mga records ni na Vice Ganda, ni na Coco Martin, FPJ, no, Vic Soto, Bong Revilla. Yung alam mong suki na ng takilya, pero ikaw nang kumapang, parang hindi siya basta-basta mga kasombreros, no, na achievement na maging number 1 ka sa takilya, number 1 ka sa mga cinema, no, and then si Sir Alden, of course, no, talagang hindi ma-achieve once in, kumbaga 1 in a million na katao na kaya ma-achieve ang kanyang achievements na kaliwat kanan ang awards, kaliwat kanan ang projects, endorsements, and so on. Tapos sobrang bait pa niya, no? Sobrang humble mga kasombreros. Hindi siya binago ng kanyang kasikatan kagaya ni Sir Alden mga kasombreros. So sabi nito, Kath holds the distinction of being attached to 2 record-breaking films. So medyo nagkabaliktad lang yung pinost ng Manila Bulletin dito na number 1 spot yung Hello Love Goodbye. And the other 3 spot or third spot, number 3 spot ay ang Hello Love Again. So nagkabaliktad lang siya. Kasi number 1 dapat ang Hello Love Again, number 2 ang Rewind ni Ma'am Marian, at saka yung number 3 ang Hello Love Again mga kasombreros. So the leading top draw among entertainment personalities in endorsement deals, the actress remains in demand in her game. So ito po mga kasombreros, sobrang nakaka-bless mga kasombreros. And then ito, so ang mga tao na notice ito, no, kasi throwback pictures ni Sir Alden at saka ni ng mga Diskayas nga, no, nung parang event yata ito or birthday ng or Christmas party ng mga Diskaya mga kasombreros sa Pasig. Parang yung mga tao, Alden with the Diskayas, sabing gano'n ang nag-comment dito. Pero syempre, no, wala namang issue pa that time, kung kaya understandable. So wag na natin i-connect ngayon na parang kakuntsaba o parang galit nga si Sir Alden sa corruption eh. Galit nga siya sa sa pagnanakaw mga kasombreros. So dati marami to star-studded nitong Christmas party ng mga Diskayas mga kasombreros dati. Sila Pio Pascual, si Ma'am Kim Chu, no? Gerard Construction. So may record nga pala ako nitong Gerard Construction dati. Kaya pala. So yun pala yun mga kasombreros, no? Yung parang Christmas party. Kumanta nga si Sir Alden dito. Naalala ko yung yung time na ito mga kasombreros na kung saan ay kumanta siya, tapos may medyo patawa pa. So hindi pa natin gaano recognize dati, no, si Ma'am Sara Diskaya mga kasombreros. So tama, naalala ko yung Gerard Construction. Sabi ko parang construction lang siya pero kaya niyang i-afford yung talent fee ni Sir Alden. Kung kaya doon din parang napaisip ako na sobrang yaman siguro ng St. Gerard Construction na ito. So ito pala yun. So napag-connect na nag-investigador na rin tayo dito, no. So kasi construction lang siya pero kaya niyang na-afford ang million yung or half million ang hindi natin alam, no, kasi yung talent fee ni Sir Alden pagka phenomenal box office king, hindi mo pwede yan, mga ka-level niyan, mga BDO, di ba, mga basta mga high-tech na mga Vivo, di ba, yung mga ganong tipo, mga kasos Oxycure. So hindi basta-basta ang bayad at saka ang kontrata ni phenomenal box office king mga kasombreros. So ako lang din ay nagtaka. So yun pala yung that time, no, na parang siya, na bakit kaya nilang mag-afford na construction business mga kasombreros. So pero yun, walang bahid ng kasi throwback lamang ito mga kasombreros, and marami namang artista ang naimbitahan at that time. And then ito, so natutuwa ako dito, no, kay Mother and Daughter Explorer, no, shoutout po, maraming salamat kasi na-feature niya, no, yung ating
ating thumbnail sa YouTube nung feature natin si Direk Gina Alahar na ay speculation, no, na magkakaroon ng project with Kathleen, mga kasombreros. So, nakakatuwa lang, no, yung ano niya, parang na-feature na rin tayo doon. So, actually, yun lang po sa ating Kathleen items, no, pero abang pa kayo sa meron pa tayong update. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 6, 2025, no, Saturday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombrero. Sana po ay pakinggan natin ang title, Bulag sa Espiritu. Romans 11:8, just as it is written, God has given them a spirit of stupor, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, to this very day. So ito, mga kasombreros, ay medyo delikado po ito. Kasi nga, kumapang spiritually blind sila, mga kasombreros, ay hindi man sila bulag na physical, pero sa spiritual nila na aspect or sa spiritual na pagkatao ay bulag sila, mga kasombreros. So ang stupor po dito ay spirit of stupor, mga kasombreros, yung pagiging dull, no, pagiging mapurol, mga kasombreros ng isipan, for example. So ganito po, delikado ito, mga kasombreros, kasi diba pa, kahit na andyan na yung milagro ng Panginoon, yung wonderful na working ng kanyang Holy Spirit, ay hindi nila nakikita because they're spiritually blinded. Okay? Hindi nila nakikita kahit na andyan na, hindi nila maintindihan kahit na andyan na, hindi nila maririnig kahit na, naririnig nila yung salita ng Panginoon pero walang effects sa kanila. So ganito po yun, mga kasombreros. Romans 11:8 is about God granting a spirit of stupor to those who do not believe, allowing them to be blinded and unresponsive to the truth. So ito po ay napakahalaga nito, mga kasombreros. That is why yung panalangin natin na Lord, let your Holy Spirit open my eyes, open my ears, open my heart to understand and listen to your word. Napakahalaga po nun, mga kasombreros, kasi may mga tao na kahit na naririnig nila ang salita, nandyan yung mga working at saka blessing ng Panginoon, pero hindi nila naunawaan, mga kasombreros. So it's really dangerous. So Romans 11:8 delves into the intricate spiritual dynamics between God and His people, particularly focusing on the concept of spiritual blindness, okay? Bulag sa espiritu, mga kasombreros, and deafness, yung bingi naman, mga kasombreros. Ang phrase na sinasabi dito, mga kasombreros, ni Apostol Pablo, God gave them a spirit of stupor, signifies a deliberate allowance by God for a temporary hardening of hearts, leading to a state of spiritual insensitivity. So ano sila, parang manhid na, parang ganon siya, mga kasombreros. Sa ating physical na mundo, di ba, ganun, may mga manhid na tao na parang hindi sila nakakaramdam, na kahit na nasasaktan na yung tao sa mga sinasabi nila, for example, or sa ginagawa nila, nakaka-offend na sila, pero wala silang pakiramdam. So meron ding spiritual insensitivity, mga kasombreros, and yun to the point of nabubulag sila, mga kasombreros, kung mapainalaw ng Panginoon na mabulag sila sa katotohanan, mabulag sila sa truth ng Panginoon, mga kasombreros. At saka kahit naririnig nila yung salita, yung advice, for example, yung counsel, for example, yung reminder, for example, yung warning, no, ay hindi pa rin sila tinatablan, mga kasombreros. So kagaya na isang mapurol na itak, no, parang wala siyang silbi kasi nga mapurol, parang stupor, mga kasombreros. So this divine act serves as a greater purpose, highlighting God's sovereignty in orchestrating events for His redemptive plan. So the imagery naman na yung sa next na stanza, mga kasombreros, sabi ito, eyes that would not see and ears that would not hear, mga kasombreros. Mga tenga tayo, parang walang purpose na hindi natin naririnig, mga kasombreros. Kasi ang taong, ang anak mo, di ba, inutusan mo, pag narinig niya, susunod siya, di ba? So pag hindi siya sumunod, so ibig sabihin parang useless, no? Di ba, tayo pag magulang, nagagalit tayo kapag hindi sinusunod ng ating mga anak, no? O narinig mo ba? O anong ginawa? Bakit mo, hindi pa sinusunod? Di ba? Nagagalit tayo, mga kasombreros. Ganon din po, at mas lalo na po si Lord, mga kasombreros. So ang stanza na ito, na eyes that do not see and ears that do not hear, paints a vivid picture of willful ignorance or an inability to perceive spiritual truths despite having the capacity to do so. So para tayong nagbubulag-bulagan na kasi yung, mga kasombreros, nakita ng Diyos na pag sobrang tigas na at saka insensitive ka sa kanyang salita,
ay inaalaw na niya yung spiritual blindness, yung pagkabulag natin spiritually mga kasembreros. Kung kaya pag kahit na anong sabi sa'yo, anong remind sa'yo, hindi ka tinatablan. And ang malala kasi dito at saka pinakadelikado, kapag magbigay na ng consequence, no, or punishment mga kasembreros ang ating Panginoon. So ganun, delikado siya mga kasembreros. The parallel passages in Isaiah and Matthew further emphasize the theme of spiritual blindness, portraying a poignant picture of people who fail to grasp the profound truths presented to them. So may maraming verses din mga kasembreros na nag-remind sa atin ng Panginoon ng ganun, they have ears pero hindi na narinig, they have eyes pero hindi na nakikita mga kasembreros. Kung nasa harapan na nila, kagaya ng mga Pariseyo, no, na si Lord Jesus Christ ay the expected Messiah, siya yung long-awaited Messiah, si Jesus Christ, nasa harapan na nila mismo, pero hindi nila nakikita at hindi nila ma-recognize mga kasembreros or ma-acknowledge na siya na yun, no, siya na yung the coming and the expected Messiah, kasi nga they are spiritually blind mga kasembreros. So delikado yun kasi alam nila ang procedures, alam nila yung scriptures, nagbabasa sila ng mga dokumento sa scriptures mga kasembreros, pero nandiyan na mismo ang Son of the Living God, no, the Christ mga kasembreros sa harapan nila ay hindi pa rin nila ma-recognize mga kasembreros, which is talagang galit ang Panginoon. Seeking God in our lives is a vital aspect of our faith journey as believers. It is through actively seeking Him that we can grow closer to Him, deepen our relationship with Him, and align our hearts with His will. So, kailangan align yun kung parang sa isang pamilya or sa magulang mo, pag hindi mo sa sinusunod at saka hindi align yung ginagawa mo sa sinasabi nila. Kunwari, sabi mag-aral ka, hindi ka nag-aral. Sabi na, magtrabaho ka, hindi ka nagtrabaho, or ginto gawin mo, hindi mo. So parang siya, hindi align nga yung will mga. So ang nangyayari ay nagkakaroon ng clashing, and kung pa sa dulo, tayo rin ang kawawa kasi hindi tayo nag-obey or sumunod at nakinig mga kasembreros. Through prayer, scripture reading, worship, and fellowship with other believers, we can cultivate a deeper connection with God. We invite His presence to dwell in us and shape us into His likeness by seeking Him earnestly. May we always be intentional in seeking God. So, ito yung gusto rin ng Panginoon, no? Intentional tayo mga kasembreros. Yung pananampalataya, hindi yan isang kabuti, hindi yan isang mushroom mga kasembreros na bigla na lang susulpot, no? Hindi po, dapat nasa process, and then pinakauna sa lahat intention. Decision mo talaga, di ba? Pag nag-apply ka ng trabaho, decision mo na maghanap ka ng trabaho. So decision mo talaga, no? Kikilos ka, magbihis ka, magta-travel ka, hanapin mo yung trabaho, mag-apply ka, gagawa ka ng resume, and so on mga kasembreros. So parang ganun din, no, ang ating Panginoon. We have to be intentional sa paghahanap mga kasembreros nga through prayer, pagbabasa ng kanyang salita, worship mga kasembreros, and pagsisimba kasama ng kanyang mga believers. Harness the power within you to seek and embrace the truth God has laid before you. Dive deep into prayer, study, and reflection to strengthen your bond with Him or with Jesus Christ mga kasembreros. Just as we nurture our careers and families, let us also nurture our connection with the divine. So ganun mga kasembreros, no, ang ating gawin po ay yung application natin. We have to nurture. Kailangan may ginagawa tayo. It's not just a one-day process, no? It's not just a two-day process. It's a lifetime process. So kung may binabago si Lord sa'yo ngayon, ay asahan natin na meron ulit at meron yan araw-araw mga kasus, because we live every day. We encounter challenges every day. Hindi naman ibig sabihin na wala kang problema ngayon, bukas wala ka pa rin problema. So hindi po ganun. Hindi siya consistent na ganun mga kasembreros, no? And yung mga challenges na ito ay para mapapalakasin pa ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya, that He can do everything mga kasembreros. Alright, sinapa sa ating Word of God, ha? No, ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pusong madaling turuan or teachable heart mga kasembreros, at mga tengang willing makinig at pusong willing magpaturo mga kasembreros, at mata na willing makita ang kabutihan at amazingness ng Panginoon. In Jesus' mighty name I pray.
Amen and amen. See you sa next segment mga kasubreros and paalam po. I love you.